pinaagi sa pagpangamuyo Ginoo ang tao magpakigsulti diha kanimo. Apang pinaagi usab sa imong pulong ikaw nagpakigsulti kanamo. Kung maplastar o akuan mainterpretar og sakto, kaangay nga ang Dios nakigsulti nining gamay na kongregasyon. Ug mauna kada Domingo Ginoo, ang Dios nagpakigsulti diri sa gamay na kongregasyon pinaagi sa iyahang pulong. Kung maghatag kami dakong respeto ug dakong pagtamod kung Senyor makigsulti kanamo, nanlabaw na ang Dios sa tibuok kalibutan o sa universe. Tagay kami ug na-concentrate nga huna ug kasing-kasing nga na-ready, lamang mo Ginoo nga masabtan namo imong pulong. Ang matag saway niini, ang matag pulong nga sama ug dilit nga mo pikas sa among mga kasing-kasing dili para tabugon kami kundi ayuhon ug i-arrange nga among kabuhi aron mangipuyon diha sa mga tubangan, kahalamutan ug makaangkon og panalangin man. Dili ba handom sa tinuod mong kaanakan ng Ginoo nga pasidunggan ikaw? Dili ni mahibalo sa mga butang ug unsang mga butang nga makapasidungog diha kanimo kung dili kami magtuon ug magpatalingog ug sabot diha sa imong pulong. Gani Ginoo tabangin ng tagusa ng malagad karon mawali ang pulong sa saktong pag-exegete bisan pa man mapamatian o sa saktong pagrawatan ng sakto. Ay kining tanan para Dios sa among kaayuhan. Tabangin kami o Ginoo, salamat sa din bukas kanunay ang imong pulong sa din kami maka-abri ni hilwas. Lamang mo Ginoo nga dili namo ni napakagamayon i-take for granted nga sa diin adunay manong ekspekal, adunay pulong nimo nga sa diin grasya o panalangin kanang imo Ginoo. Gani Ginoo ikaw makapanalangin sa tagusan, igsulti ka nang simple panggamhanan nga pamaagi, lamang mo Ginoo ang imong ngalan mapakataas sa imong amo ang tuwa. Hawasa kami sa imong kaugalingon. Kuha ka ng huna-huna ug handom nga naaras ang kaugalingon pirmi. I-empty kami sa imong kaugalingon aron mapuno kami sa handom palanawon sa among manluluwas nga si Kristo Jesus. Kaya gitugan di pangayo gyud sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Yung buntag sa tanan. Mga people, napatay kuwan diri, napatay kukuanan diri sa tubangan, na wala pa na likuran. Mayong buntag. Salamat sa Ginoo, makapadayon kita sa pagtuon sa iyang pulong na nakita karon sa chapter 2, kapitulo 2, versikulo 17 o 24. Sa mga bisita namo ug sa bagong nakabalik, gatuon ta sa Book of Romans, ga series kining atong pagtuon bersikulo by verse sa libro sa mga taga-Roma. Hapit na tuig nga atong pagtuon, nagyapon kita sa chapter 2, pag-ibig na pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Now, nanata sa chapter 2 verse 17 to 24, ang title sa mensahe karong buntaga, wrong assurance or ang sayop nga kasiguruan. Okay? Ang sayop nga kasiguruan. Nakaagi na mo o naniguro mo pero sayop di ay. Okay? Na muna itong tunan karong buntaga ang sayop nga kasiguruan. Kabalo mo kay igsoon kini kasiguruan importante kay na. Bisan pa man gani sa relasyon. Dili lang sa mga nagtuyag nga ikaw ako imo gyud. Bisan pa man sa mag-asawa. Sakto ba? Ilabi na gyud mga igsoon sa gitawag wasan. Kung may mga tao pang kinahanglan sigurista, kita mga igsoon maniguro kita sa itong kaluwasan. Wala mo kabalo nga ang Katoliko ang pinaka number 1 nga akusasyon nila sa mga Kortes, may ngalan sa uban nga Protestante, nga ang pinakadako uno nga sayop nga pagtudlo nga gitudlo sa mga Kortes karon mo nang kasiguruhan sa kaluwasan. Para nila dili masiguro ang kaluwasan kaya masiguro ra na unya, may balang ra na unya ug mamatay ka. Inundro mo na ni-studies pandanon nga mga hambog ni silang mga Baptist kay gisiguro gyud ilang kaluwasan. Dili man kita may kasiguro sa tong kaluwasan, na may usa nga mao nagsiguro sa tong kaluwasan. Ug yan sakin sa tong motor nako may kinabuhing walay. Nya nituo ka, siguro di ba? Yung mayon ka, ang ilang mga theology, yung pagtudlo nila, ang kaluwasan nila, wala kang Kristo, kundi kang Kristo plus sa ilang
Kanon, di tinulong mo siguro. Kaya wala mga kabro, ganyan akong binuhatan, higo naman eh. So, importante kayo na, dire sa tungtunan, may kasiguruhan nga sayop di ay mga igsuon. Particularly, ang gisultian din ni Pablo ang mga Hudiyo. Makatupunta sa nahitabo sa mga Hudiyo sa atuang panahon. Now, dito sa California, may ginganlan o cashier. Kailan mong cashier? Kana pa ganing basta na sa akbot sige pangwag ka. Kuan, kana siya paninda mo di ako bubayad. Ang ngalan niya si James Davis. Dito sa iyang balay, iyahang anak o iyang asawa sige kita nga wala. Pagpadaw pagpabuyag sa iyang mga anak, singgit yun. Kanya murag kada adlaw na nakita dito sa balay nila James Davis. Usa adlaw dito siya sa iyang gitrabahoan, cashier siya. Ang iyang trabaho, sige na po siya panganag grocery, sige glantaw sa karabitaw sa laser, ng anak bitaw nila. Nisinggit nga, haba! Ngayon siya nga, nganong hapa matang, baby mata ako, nganong hapa matang matay trabaho. Wala din siya niya pa, katulog siya gingan nga hapa, pero wala din siya niya hapa, kay para niya, naalad na po ng singgitan dito sa balay. Pagkano kayo diyan, ingon siya na ang imong balayaran, sir, $86 sa ilahang sa $86 imong balayaran. Pagbutan na to, 86 pesos imong balayaran sa imong napalit sa tindahan. Pagtanga niya, kay wala man siya galantaw, sigisingitan siya o hapa, pagtanga niya, ang upat ka mga manuhulda, igog yung buwa. Niingon ang iyang amigo nga cashier po, Jim, sa ikatulo ka bisis nga nisinggit kong hapa ang pistula na as imuhang ulo. Pasalamat ka ng hadlok ang mga manuhulda na nalagay ako sila. Ikaw sa tanang rabhante, ikaw lagi wala mga pa. Siya abin ng guna ko, kung ordinaryo na to, kasabalay, sige magsingitanan. Ang punto na anad naman si Jim. Naanggok pasabot ani mga igsoon mo ni sa lesson. Kung naanad na butas ng mga butang sa atong palibot, nahimo na nang kumon na to o dili na ta apektado ana. Amen? Kaya bitang sige nimong gihimo, kay sige man nimong gihimo, dili na ka mapiktahan. Kaya naman, wala man na sige. Kumon naman na siya. Now, si Pablo dire gisultian niya ang mga Hudiyo sa unsay kumon sa mga Hudiyo. Okay, makatuunta na. Now, review sa ta. Niaging Domingo, nagtuon kita sa versikulo 12 hangtod sa 16, ni si Pablo diha nagsulti nga Hudiyo man o dili Hudiyo nakasala. Ang Hudiyo nakasala kay naay kasubuan, wala kun nila tumana. Ang Hintel wala to kasubuan, kumikag Hintel or Gentile or moingon ang Bible Greek, para nila lo dili ko ka Hudiyo, Greek ka o Gentile. Wala to kay kasubuan, pero ang Dios naghatag nimo og kanang sense of right and wrong. Yung sense of right and wrong, itawag na siya sa mga teologian of moral sense. Kanang tawo dili kinahanglan og kining kurso nga pasabton na sayop dahil ang pagpatay. Sakto ba? Now, asa man ang gikan? Sa kasubuan na dili. Kasubuan na, pero ang Pinoy gihatagag 10 commandments wala. Wala ang Hudiyo. Pero anong kabalo ang Pinoy nga sayop ang pagpatay? Kay ingon sa Biblia sa atong gitunan ng Domingo, ang Dios naghatag o kining sense, kung kag sense kining nahibalo siya kung say sakto o dili. Ug ang pamatuod nga gihatagan ang tao o kung say sakto o dili, ang nagkonfirma ang pamatuod ang konsensya. Kung nakahimo ka og sakto, yung konsensya mo amayo na. Pero kung nakahimo ka og sayo, ang konsensya mo musigi pugtoslok sa imuhang kasing-kasing muna ang ingon sa Bible na it excuses or accuses. Muna ang verse 16 to 17. So kaya kung dito nakasalaman, hintil nakasalaman po, kaya wala niyang himo o kung sa'y sakto siyang kasing-kasing, tanan kita ilalom sa kapumot sa Diyos ug tanan kita hukman sa patas. Muna itong natunan na yung Domingo. Pero yun ang judgment. Sa Hudiyo, hukman sila, una ka sila kasubuan. 316. Itawag tayo kasubuan. So lahit na ta, kaya wala tayo gilapas. Dili, na tayo gilapas ang natuang
konsensya. So, muna ingon si Pablo, gilabel din ni Pablo, Hudiyo man o dili, relihiyon man o wala, relihiyoso man o pagano, tanan kita nakasala, may kasuguan man or wala. Now, pag-abot sa versikulo 2, versikulo 17 o 24, giigok na gyud, giplastar na gyud. So, gani ang versikulo 12 ang isultian pa ni Pablo, Hudiyo pa o Hintil. Pag-abot sa 17 o 24, Hudiyo na lang yun. Ningon dia ang bersikulo sa bersikulo 10. Apan ikaw, diyo ko. Apan ikaw. Ato kung masahok, hindi bigyan. Ningon siya, apan ikaw, nagatawag sa imong kaugalingon nga Hudiyo. So, gisultian na dili na Hintil o Hudiyo. Hudiyo na lang. Now, historical background mga igsoon, ato narong isulti, kaya kini magumiliyo ng hambog maguni sila, na dili sila parehos pagano nga nagsimba og bato. Tinod ba yan na? Tinod ba nga Hudiyo nagsimba og bato? Wala. Simba silang Jehovah, di ba? Ang ilang relihiyon nga Judaismo, tinod man. Di ka na ni Jehovah. Ang Diyos mismo ni hataga na. Dire, versikulo 17, 24, giplastar ni Pablo o gisultian ang mga Hudiyo. So, mao ni, kay sa versikulo, para maplastar na to ang atong pagtuan, versikulo 12 o 16, giingon ni Pablo, Hudiyo man o Hintil, nakasala. Pagkaabot sa 17 hangtod 24, ingon si Pablo, kamo mga Hudiyo, nakasala pod mo. O ikaw Hudiyo may pagano ra nay nakasala, dili ako kay naa may kasubuan, gasimba guming Dios sa Dios at natinuod. Mga Hudiyo gud mi. Kanang bersikulo 17 hangtod 24, diha gikumbinsi, pamatay niyo ni. Kanang bersikulo 17 ug 24, diha gikumbinsi ni Pablo kining mga Hudiyo nga nangingarboso sila, dili sila parehos pagano, gikumbinsi sila ni Pablo nga kamo lagi nakasala. Mao na ang bersikulo 17 o 24. So gikumbinsi ni Pablo kining mga Hudiyo nga mingon sila dili lagi mi parehong pagano nga simbang bato, gasimba og Dios. Mingon si Pablo dili mao ni nakasala gyud mo og kumbensihon ta mo karon nga nakasala mo ng 17 o 24. So pangutana karon mo ni. Paano gikumbinsi ni Pablo kining mga hambugiro gahi nga mga Hudiyo nga nagingon dili lagi sila parehong pagano o wala lagi sila nakasala? Paano sila kumbensihon ni Pablo nga nakasala sila pareho sa mga pagano? Paano? Munang 17 hangtod 24. So paano? Una gyud. Tulo lang ni ka point. Una nga butang nga gihimo ni Pablo para kumbensihon kini mga Hudiyo nga nakasala lagi sila pareho sa mga pagano, gipahinumduman sila ni Pablo, una gyud gipahinumduman sila ni Pablo sa ilang mga pribilehiyo. Ingon si Pablo, nakasala lagi mo. Ingon siya, paano mi nakasala? Ingon si Pablo, una gyud sa inyong pribilehiyo. Unsa di pribilehiyo sa mga Hudiyo? Aduna sila unom ka mga pribilehiyo. Sunod ni Pablo ng versikulo 17 hangtod sa versikulo 20. May unom sila ka mga pribilehiyo. Unsa kining mga pribilehiyo nga naa sa Hudiyo? Una gyud sa versikulo 17 kining gitawag Hudiyo. Ingon siya, apan kon ikaw nagatawag sa imong kaugalingon nga Hudiyo. Mga igsoon, pamatin ninyo ni. Sa tibuok kalibutan, Hudiyo ra ingon nga kami, garboso mo yun kami Hudiyo. Kay para nila ang pulong nga Hudiyo, nagsugod na sa 2 Samuel, o 2 Kings, ikalawang mga hari, gigamit na ang word nga Hudiyo, gikan sa tribo ni Juda, nga buti pasabot na mga katawhan sa Diyos. Sa inanda, napabay mas labaw na sa tibok kalibutan, dili Pinoy ang katawan sa Diyos. Kinsay katawan sa Diyos? Hudiyo! Niyo siya, apan ikaw nagatawag sa imong kaugalingon nga Hudiyo. Mga pinili kini sila sa Diyos nga nasod. Rasa, dili Ilonggo, dili Cebuano, dili Karaya, Hudiyo ang gipili sa Diyos. Grabe no? Now, kung ikaw po Hudiyo, dili ba ka kami Hudiyo? Huwag pasabutan na labaw din
ni sa uban. Muna yung unang pribilehiyo nila. Ikaduhang pribilehiyo nila, ikaduhang pribilehiyo nila na sila'y kasuguan. Kana ang kasuguan asa gihatag sa bukid sa Sinai. Kinsay gihatag kana? Si Jehova mismo. Gisulat ni Jehova sa iyang gamot sa bato. Nangihatagan taginan sa Pinoy. Wala ko gihatagan. Itaga ka sa bato ato Wala tagihatagan. Ingon diya kanang pula o nagsalig sa kasuguan. Ang word diya nga nagsalig dili na siya actually negative nga nagsalig. Umot pasok nga nagsalig nga ilahang attitude ang buti pasabot nga naa sila kasuguan kumpara nato. Sa una, so wala pa moabot ang maayong balita diri sa gumatos. Pagano ta? Amen? Naghalad ta o kinsay pa atong ipanghalaran, tuguhin tampulan mo ha. Pero ang ano yun, sa una pa lang na may kasuguan. Amen? Ulahin na lang ta diri mga igsuon. Ang word diyan ang kasuguan dili na 10 commandments ha. Ang word diyan ang kasuguan general term na siya, ang buti pasabot entire Old Testament. Nasaynan ka, kita sa una nagsige pa ta og tuwad-tuwad og tanong og kamuti kay lagi kining atong kamuti mo dagko ang kuan. Sila yung Old Testament ug dili sila ignorante sa pulong sa Dios. Kita nagsige pa ta yam-yamanay ito nadaon sa katong mga lana-lana ito. Sila na yung Old Testament nila. Now kana nga pribilehiyo wala na nato. Ilahan na. Sakto ba? Ikatulo. Tungod kay naa sila kasuguan, nakaila sila sa tinuod nga Dios. Ingon diya, o nagpagawal sa imong kalabutan sa Dios. Ang word nga nagpagawal nga hinambog. Ang word nga hinambog dili na siya negatibo nga ako dako lawas dili na siya. But pasabot nga nagawal yung people ang word nga nagawal nga hinambog actually. Ang word nga hinambog, proud ka na ikaw nakaila og relasyon sa Dios. Pareho nga proud ka kay na kahuman kang eskwela. So dili na siya hinambog kundi kaning lipay ka nga kailangan mo kay relasyon sa Dios. Tinuod man sa una nga sige pa tagsimbag kahoy sila nagsimba mas tinuod nga Dios. Amen. Muna ikatulo nilang pribilehiyo. Tungod kay na sila kasuguan, nakaila sila sa tinuod nga Dios. Kung tungod kay nakaila sila na sila kasuguan muna ang Old Testament kay na sila Old Testament nakabalo sila sa kabubuton sa Dios. Yung tawang bersikulo 18. Basaha. O mga taga, ready begin. Stop na diya. Kaya na sila kasubuan na sila Old Testament. So given na nakabalo sila sa kabubuton sa Dios. Kita na tayo na. Yung sa bata doon sa mga, wala. Nasayod ka sa, yung kabubuton sa grabe pribilehiyo nila, no? Pinili sila Diyos, Subiyo. Na sila'y kasubuan, na sila'y Old Testament. Kaila sila sa tinuod na Diyos. Ato ang Diyos sa una, bato o kahoy, adlaw. Tapos kaya na sila'y kasubuan, ikaupat ang pribilehiyo, kabalo sila sa kabubuton sa Diyos. Ikalima. Tungod kaya ngano nakabalo sila sa kabubuton sa Diyos? Sugod ka sa og, kanang ikaduhang og. Og, begin. O nakakabalo sa mga butang na langdon, na ibinansay sa ikaw sa kabubuton. Tungod kay nakabalo, paano sila nakabalo sa kabubuton sa Dios? Nabansay sila sa ang word yang kasubuan dili 10 commandments sa general term ng Old Testament. Ang tibok Bible nila nga Old Testament. So, kapalo sila sa kasukuan, nasayo sila sa kabubuton sa Diyos. Nga naman, bansay mo sila sa Old Testament. Ngabitan ng kaban na, tutumahan ang 10 Commandments. Ang 10 Commandments, pulo lang na sa 613. mga kasukuan sa Rio. Kung tumanon ng pulo, tumanon mo ng tanan, bansay sila sa kasukuan. Memorize nila na halos ang Old Testament. Sa ilang panahon, wala pa'y kapitulo, wala versikulo. Bantay ka si Jesus mingon kay nahisulat dili sa Biblia kapitulo sa Hagay kapitulo 2 puno wala kasi laha wala kapitulo 19th century lang yung kapitulo verse. So bansay sila sa kasubuan din katapusan
Na natawin yung logical logical kinis pag-plaster ni Pablo siyang argumento. Mga Hudiyo sila, muna yung pribilehiyo nila, versikulo 17 ganiha. Ikaduha, naa sila Old Testament, na sila Bible. Ikaduha, kay katulo, nakaila sila sa Diyos, na tinuod. Tungod kay nakaila sila sa Diyos tinuod, na kabalo sila sa kabubuton sa Diyos. Paano sila kabalo sa kabubuton sa Diyos? Kay bansay sila sa ilahang Bible, sa kasubuan. Tungod kay bansay, naibalo sila sa kasubuan, na sila trabaho. Next, baliho. Versikulo 19 o 20. O, begin. O kung nagatuo ka na ikaw ang magtutulong sa mga utang, kaya sa mga ginginan. Magpapakam sa mga magtutulong sa mga kabataan, kaya nakatulungan sa pagdagway sa pagbalog sa kamaturan anaan sa kasubuan. Kinsa may maestra dire, namatay mga teachers, no? Kinsa may na maestra dire sa elementary nga elementary ra po yung nag-graduatean. Naawla. Wala gusto mo daan nung maestra man siya, wala siya nag-graduate kini elementary. So may itudlo. Muna punto diyan ni Pablo. Tungod kay nakabalo sila sa kasuguan, bansay sila sa kasuguan, naa sila sa kasuguan, abot pasabot, manunudlo sila sa wala kabalo sa kabubuton sa Dios. Ngayon dali sa bersikulo 19 liog ko. O kung nagtuo ka nga ikaw magtutultol sa mga buta, kahayag sa mga gingit-ngitan, 20, na magpapanton, magpasabot, magtutudlo sa mga hungog, abot din pasabot anang hungog, dili kay ang English ana is foolish, ang word na foolish dili buang pasabot ana stupid ba kining walay saktong pagsabot. Hungog, magtutudlo sa mga kabataan, kay nagabaton man tinuod ikaw sa dagway sa kahibalo sa kamaturan nga naa sa kaso. Buwan. Sa simple nga pinulungan, ang ikatulo nilang pribileyo, manunudlo kung magwawali sila o kamaturan. Ibalik na ko ang unong pribileyo sa mga Hudiyo. Unang yun, pinili sila sa Diyos, Hudiyo. Ikaduha, naa sila'y kasuguan. Tungod kay naa sila'y kasuguan, nakaila sila sa Diyos. Tungod kay nakaila sila sa Diyos, nahibalo sila silang iyang kabubuton. Ngano nakabalo sila silang kabubuton? Ikalima, kay nabansay sila sa kasuguan. O tungod kay bansay sila sa kasuguan, manunudlo kung magwawali sila o kamato. Napangutana, gihatag na sa mga hintin. Sila nanudlo ng kamaturan, kita nagtutuwad patas, nagtutuwad patas ato ang mga lubot na ito nga nagtuwad sa ato ang ining amuti para dako atong amuti o nagtanong patas ato ang atong mga saging nga kuan nga para daktol para dagko mo ba na? Para nila may usa dili na anak kay antang niya sa butang ang Dios. Namot punto na itong mga igsoon na sila ay baluan. Kung kanapat na biliyo, wala na gihatag nato, wala na gihatag sa mga gentil. O kining mga pribilehiyo ang mga igsoon, tinuod ka na. Amen? Tinuod mo na. Now, gi-contrast din ni Pablo, gi-comparar din ni Pablo ang pribilehiyo sa mga hintil nga ang Diyos naghatag og kasugtanan nila. Sabi mo kasugtanan? Kontrata, no? Kasugtanan, mo ba? Testament at covenant, ang Diyos mismo nakigsabot o nakigkontrata o nakig-covenant kang Abraham, nakigsulti sa Diyos. Ang mga Hudiyo, nakigsulti sa mga Hudiyo, ang mga Hudiyo nakakita sa gahom sa Diyos, naka-eksperyensya sa iyang presensya, na kita nila ang mga milagro, kabalo sila sa kasubuan, o si Kristo Jesus mismo po Hudiyo. Ingon ni Kristo Jesus, ang kaluwasan nagikan sa Hudiyo. Na wala nang ihatag sa mga hintil. Now, karon kumbensihon ni Pablo kining mga Hudiyo nga nanginggar buso na adunay unong kapribilehiyo. Pagsulti ni Pablo aning unong kapribilehiyo, ingon gining Hudiyo, tinuod yun na. Kami magwawali o magtutudlo og kamatuoran. Nga naman, gibansay gumis kamatuoran. Naagom mi kamatuoran. Kahibalo mi kamatuoran. Hudiyo gud mi.
Kita nimo ang pagplastar ni Pablo. So ang pangutana paano nakaroon sila kumbensyon ni Pablo nga sila makasasala. Versikulo 21. Ang ilahang pakyas sa ilahang pribilehiyo. Ilahang pakyas sa ilahang pribilehiyo. Basaha. Taga. Begin. Next. Diyan utob sa 22. Now, nasa pribileo, amen? Tinuod nilang pribileo, dili? Now, pangutana, paano sila ni-convince ni Pablo nga pakyas sila bisan pamana sila pribileo? Ingon ni Pablo sa versikulo 21, balik sa 21, nan nagpasigarbo ka kana kay pribilehiyo kung manunudlo o magwawali ka kamaturan kay bansay managway kas kabubuton ug kasubuan. Nan ikaw nga nagpanudlo sa uban, dili usab nimo tudloan ang imong kaugalingon. Ikaw nga nagawalay batok sa pangawat. Nagapangawat ka ba? Versikulo 22. Ikaw nga nagaingon nga sa mga tao, kinahanglan dili manapaw, nanapaw ka ba? Ikaw nga nilaran o mga larawan nagpangawat ka ba sa sulod sa ilang templo? Buti pasabot ana ni Pablo mo yun ni. Hudiyo, nanging garbuso ka, kay naa kay pribilehiyo, nakaila ka sa Diyos, nabansay ka sa kasubuan, naibalo ka sa iyaha, nakabubuton, ug manunod, ikabig di mo mong kaugalingon nga manunodlo, ug magwawali, para sa uban, pero ipokrito ikaw. Simple, mo rin na sa punto ni Pablo. So paano giplastar ni Pablo nga ikaw lagi Hudiyo parehos nga pagano nga nakasasala kay bisan ikaw Hudiyo na kay kasubuan na ibalog na kay pribilehiyo pero wala nimo gituman ang imuhang mga subok sa imuhang Dios. Ingon ni Pablo, abi nimo Hudiyo labaw kas pagano kay ang pagano nagsimba sa mga bato ug kahoy apan ikaw na ikabubuton sa Dios wa pud nimo tumana. Nagwali ka ug nanudlo ka sa uban pero ikaw pud naghimo og dawhan. Nahinumdum ko sa usa ka pastor dili mo sa Pilipinas pero baptist na siya po. Grabe pawalihon. Pangwalihon niya ang road, grabe pawalihon. Balbala na yung duwali, bumbastika na yung duwali. Ang problema, kaya pagsuro niya sila yung lugar, nakasala siya o nakatanggol siya babae na unbeliever. Balik sa siyang simbahan, may nakabalog, balbal niya kung siya wali. Ang problema, kaya ang babae na yan na panagdusan, naluwas. Ni fellowship. Pag-fellowship, agoy kay ang cross dito mas ipastoran sa pastor ng kapanagpuso niya. Ingon ang babae, ay ang siya na ang persona nga nakapanagpus na ko, pastor di ay. Ikaw nga nagwali, wala bumagiwalihan ng kagalingon. Muna ingon ni Pablo. Ang mga Hudiyo nang inipokrito sila nga gapanudlok sila sa uban pero wala nila gitudloan ang ilahang kaugalingon. Gani ingon ni Pablo, nagpasigarbo ka nga labaw ka sa mga pagano. Ingon ni Pablo, pareho ra ka sa pagano. Kay naa kay kasubuan wa pud nimo to mana. Amen. Murag bitaw. Now, tungod kay wala man tumana sa mga Hudiyo, ang ilahang pribilehiyo, unsay resulta? Tapusan na po. Pribilehiyo, pakyas ng pribilehiyo, resulta sa ilahang pagpakyas. Versikulo 23. Pakyas nila, unsay resulta silang pakyas? Duha. Unang yun. Mga ready, taga, begin. Ang resulta nga unang resulta
Bisan na sa pribiliyo, wala nilang gituman ang pribiliyo, ilang ipasipa, ilahang gisalikway, nang hinipokrito sila, abi nila labaw sila sa uban, kaya naa silang pribiliyo kumpara sa mga dili Hudiyo. Unang resulta sa ilahang pakyas, napakaulawan ang ngalan sa Diyos. Tinood ba na? Unang resulta, ang word niya nga dishonor sa English, ang buti pasabot na to bring shame or to treat with contempt. Ang word na to treat with contempt sa pinulungan pa nato kana bitaw. So may ispan to treat with contempt. Pero pagamayon bitan mo dili marespetuhan. Mao ba? Ikaduhang resulta, begin. Buat pasabotahan ni Pablo, word yan mapasipad ang giyaga-yagaan. Unang resulta sa ilang pakyas, napakaulawan ang ngalan sa Diyos. Ikaduha, giyaga-yagaan sa mga unbeliever ang ngalan sa Diyos. Grabe no? Ingon mo rin, kami gini pag-apayas pag-ano. Dumduman niyo ang context sa chapter 2, i-address that niya mga Hudiyo nga nanging garbusong, ingon mga Hudiyo, Hudiyo gud mi, nagumi kasiguan, bansay gud mi sa mga subok sa Dios. Manunudlo gud mi, kahayag gud mi, giya gud mi sa mga buta. Manunudlo gud mi sa mga humog. Ingon ni Pablo, ikabig nimo nga inana ka, pero wala nimo tudlo imong kaugalingon. Ang resulta, napakaulawan ang ngalan sa Dios, giyaga-yagaan sa mga unbeliever ang ngalan sa Dios. Ang word nga mitpasipadan is giyaga-yagaan. Now, kanang ingon diya nga, kay sumala sa nahisulat, ang buti pasabot ni Pablo mao ni. Kumbensihon ta ka Hudiyo nga nakasala ta ka. Paano ta ka kumbensihon? Una gyud na kay pribiliyo imong gipakyas, giplasta ni Pablo nga o gikumbinsi ni Pablo nga makasasala sila. Dili lang kay siya gasulti ni kutlo siya bersikulo. Kay ang pulong diya sa bersikulo 24 na nagingon, kahit sumala sa nahisulat, makita na sa Isaiah Kapitulo 52, versikulo 15 na nag-ingon nga napasipad ang ngalan sa Diyos tungod sa mga Hudiyo. But masabot ni Pablo mauni, pakyas Hudiyo ug napasipad ang ngalan sa Diyos ug ang pamatuod na nahisulat sa inyong kasubuan nga sa diin kamo bansayon. Kuan yung punto? Gi-prove ni Pablo nga makasasala sila pinaagi pagputlo ug pahina o dalanon sa Biblia ilang ingon sila bansay sila. Now, in application mo ni nahinungduman ako ng igsoon nga dito pa ko third year ko sa Bible School. Gaministre mo gud mi sa kuan sa prisuhan sa una ay kada Biyernes alas 3 ang uban madto sa plaza, ang uban madto dito sa kining merkado. Kami ang uban madto sa ospital, mumuali, matag trucks, mo sugid og may balita. Ang uban madto prisuhan. Unya na dito sa ministry sa priso, na dito yung nangaluwas. Unya kay na priso dito nga taga Iloilo, naparol bitaw siya. Miwa man siya kwarta, o siya tulugan, pumasok mo siya sa prisuhan. Gidala sa akong direktor sa Bible School. Nalimot na ko siya ngalan, batan man pa. Gidala siya sa Bible School. Nya kani ba yung bagong luwas mga igsuon? Gakalayo na. Kada tulog na mo may devotion mo mga pastor na iwali, assign nagwali. Ang problema kay sa pag-devotion na mo appeal siya. Ang problema kay ang manugwali nga devotion sige katawa kay Joker. Kini man pud noon ang kining namati sige pud katawa hangtod nga sige na nagkatawa nay. Ikalit sa anak sa lang isang tindo mga pastor kamo wala kang respeto sa pulong sa Dios. Udaw kaulaw na ang unbeliever o ex-convict aluwas na mo sa way sa pastor. Ano yung Biblia? Nasa yung Biblia, ipakyas ng Biblia, napakaulawan ang ngalan sa Diyos, di pasipatan, di aga-agaan ang ngalan sa Diyos. Now, kung sa punto application na nagrin nato kay i-address din ni Pablo mga Hudiyo man, pamatiin ninyo mga igsoon.
Giplastar ni Pablo diri mo siya ang pinakapuntuan ng bersikulos pag-summarize. Giplastar ni Pablo diri nga hintil man nga nagsimba og kahoy ug bato, ang hintil makasasala kay gibaylo nila ang Dios ngadto sa Dios. Ang Hudiyo pod nga naay tinuod nga reliyon makasasala pod kay gipasipada ang kaulawan nila ang ngalan sa Dios tungod sa pagpakyas sa mga sugo sa Dios. Sa ato pa, Hudiyo man o hintil makasasala o nagkinahanglan og manlo luwas. Muna mga Hudiyo dili makapasigarbo. Dili makapasigarbo kay historically mao maguni pagwali ni Pablo sa mga Hudiyo. Kita mo pangutana, kung ka mo gabasa og Bible, kada wali ni Pablo di ba ginahingabot si Pablo? Pag niya gwali diri, naalay mo hingabot niya ato na po siya glayang lugar. Pag-abot na po niyang lugar, hingabot na po siya. Pangutana, kamong gabasa og Bible. Tungod kay ginahingabot siya kada wali niya. Kinsa ginahingabot niya? Hintil Hudiyo. Kay para sa mga Hudiyo, inugwali nimo sa mayong balita o sa ngalan ni Jesus, mo sila, ay di may nagkinahanglan ng Jesus, kay kami na may kasuguan, bansay may kasuguan, huwag mo gikinahanglan manluluwas. Nining bersikulo ha, iplasta ni Pablo, nga hintil makasasala, ikaw pod Hudiyo, makasasala. Ang irreligious is guilty as well as the religious. Ang mga religyoso makasasala, ingon pod ang mga religious. Grabing pagkumbinsi ni Pablo. Kaya nga naman, pagkaabot ani karon sa chapter 3 verse 23 ni Pablo, for all have sinned. Kita niyo ang flow sa argumento ni Pablo sa mga taga-Roman. Kasabot ni Pablo ng all, religyoso man ka or dili. Now, in application mga igsoon mauni. Si Pablo nag-ingon kakamo nga nagsalig sa inyong pribilehiyo, sayop ng kasiguruan. Ilang siguruan ko sa kasiguruan. Kamo nga nagsalig sa inyong pribilehiyo, nagsalig mo sa sayop. It is as if nga si Pablo nga nag-ingon, aduna mo'y Bible, pero wala mo naghigugma sa inyong Diyos sa bukos ng kasing-kasing, sa bukos ng kusog, sa bukos ng mga una, sa bukos ng kalang. Na-memorize ninyo na, pero wala ninyo gihimo. Muna pasabot ni Pablo. Kita pong Kristohano nag-ingon na memorize na to ang Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahan ninyo ang Diyos o iyang pagkamatarong. Pero gaaghat ka sa mga unbeliever na mayingon, sulod mo simbahan sa gumatos, pero dili ganing ka makatutong o aris sa simbahan sa gumatos. Sakto ba? Nag-ingon ka na, unahong ginato. Memorize na to na. Natakabalutan na, kaya naman, relihiyoso ko yata na tayo Bible. Yung mga gatag mga unbeliever na sunod yung sa simbahan ng Yesu Gumatos. Pag sunod na sa mga unbeliever sa Gumatos, nga natutom na ang nagaghat, dili di ay matutom. Napakaulawan o hindi katiyagaan ang ngalan sa Diyos. Nakuha ninyo, pangutana, kung sa'yo diferensya ninyo nato kung sa mga Hudiyo. Wala. Sino nga bata? Wala. Kusog kayo tang musulti sa kinabuhi sa uban, pero naglisod kita musugin kuman balita o pagpangaluyo. Amen? Karon ka marisip ko dito mali, mula ang ato ang baka dito na sa lubak sa lubot. Katilong ka mali, ato ang mali ha. Pagamo dito mali kabalo kasi ko dito na lubak sa lubot. Kunya ang lubak sa lubot, ang duhan gyud ka lubot. Kunya kay kining balita baya galapaw. Pagsugid ta po dito marisik ko dito kanang ihang lubot yang tibok likod nagihubag. Kunya gubag day gamay day kayo. Pero sayo na nato niyon anak pero naglisod diri kad pangamuyo ug sugid sa mayang balita. Amen. Kabalo ta sa mayang balita kay may Bible. Dili ganit ta makataon or maganit ta nga wala ka pangamuyo o may mata mo ganit ka naliktar ka gigs lumpat sa atong hidaan wala kayo mga pangamuyo mga or nalimot sa pangamuyo pagpasalamat sa Diyos. Amen? Pero ang Diyos maluyo ang iyapon. Mo-share ta og mga bersikulo sa internet o sa Facebook pero naglisod kita basa gani og Bible o sa kalibro sa Bible o sa chapter sa Bible. Amen? Amen. Amen.
Amen, oo, amen. Pero wala din nagatutik sa tuwang Bible. Mayroon ta sa mga uban nga, higugma ba yun nato ang Diyos. Pero kada Domingo rat taga-over gabi sa itong Bible. Kaya mo mas pastor ang bihanat sa itong Bible. Amen? Kung complain kita, umingon kita nga, daghanang pagsulay, pero wala ganit ta nagmahay sa itong mga sala. Daghan kayo pagsulay. Naon sa ni Lord akong pagsulay, pero wala kami klamo nga, daghan kayo kong sala. Dili yung tamaling sa atong mga meeting, sa atong mas magpugo, sa atong CB, kung sa panadiha, pero kating alabaaba na to sa buhaton sa Diyos. Inyong kung natin problema, paduol kita dayon sa Diyos. Pero kung tawhay ang kinabuhi, walay makita dito sa simbahan kung buhaton sa simbahan. Amen? Kung saan ni siya, uwat-uwat? Uwat-uwat buta. Ang uban ningon nga sa una mga pastor dili man kumusimba kay kining magwawali buta kung magwali. Karon alas 10 pa lang magwali, wa magyapon. Ang uban nga maingon nga ay dili nakasabot sa iyang minalihan. Karon na dai magpasabot wala magyapon. Sa una alas 2 ng gabi mga pastor mo dili magsimba. Karon alas 10 wala magyapon. Yung uban nga kuan nga dugay kay magsimba karon sayo mo orang maghapon, di naman sila, ano git pala? Kung sa ilong pa, ano git pala? Anong brown, anong malibo mo puntaan eh? Rason na sa mga isuon na wala di kayo kasing-kasing sa Lord. Lakot magod kayo, Pastor. Kung naabitaw kay Lucille, tao kayo man, wala maghihapon. Lakot magod kayo, magkalapok-lapok tao, magtingin ito, ano may lakot? Wala maghihapon. Bot! Mora gini siya ng igsoon. Sa English pa, we don't live up to our privileges. We always pray. Wala yun talagi na kinabuhi sa mga pribilehong ihatag sa mga subok sa Diyos. Pakyas kita pero. Amen? Kaya tungod sama sa mga pakyas kita pero nito nga tini. Kaya tungod kay pakyas kita kay permi, pasalamat kung gitinakalipay ta sa tibuok kang kinabuhi nga naiusa ka persona nga wa yun mapakyas, siya yun ang nag-ingon ug siya lang yun ang nahigugma sa Dios sa bugos niyang kalag, sa bugos niyang kasing-kasing, sa bugos niyang kusog, sa bugos niya nga una-una, siya ra yun ang usa ka persona nga nag-ingon ni una pagpangita sa hingharian sa Diyos iyang pagkamatarong ug siya lang yun usa ang wala mapakyas sa pagtuman sa kabumuton sa Diyos kung ang ngalan niya si Kristo Jesus. Mao na nga relihiyoso man o pili ka kinahanglan ug man luluwas. Now sa pagpanako ng igsoon mo ni unsay diferensya nato sa mga pagano o sa mga wala na simba? Wala. Isulti na akong aron. Natay diferensya in a sense nga simba ta, di ba? Sila wala na ilang Diyos. Pero sa tinuod-anay wala kita lang diferensya nila. Sila sige pamalikas. Natural man nila na mamalikas kay dili man sila tumulo. Amen. Kita wala tinuod ta mamalikas katabi pa ta. Kailangan pahiyong dala ni Diyos. Mga igsoon, sa mga Hudyo, wala tayo diferensya. Sa mga dili religyoso, wala tayo diferensya. Ganit mga igsoon, mangutana ko nimo. Kung ang unbeliever, wala dili tumuluo, na malikas, nag-inom, naghimo og sala. Pero ikaw nga baptist nga yang people, baptist nga pastor, baptist nga deacon, umiso o membro, sige nga atog simbahan, sige nga dala og Bible, sige nga kanta o kining mga kalantahon, pero nagkinabuhi po sama sa mga dili tumulo. Unsay diferensya nato sa uban?
Na-diferensya ta sa uban, wala? Wala. Wala tayo diferensya sa uban. Ang pangutana, kung sa'y garantiya nimo na inugbalik sa Diyos, pagdalawa sa mga. Kaya wala tayo diferensya. Gani, kaya wala tayo diferensya na ay dakong resulta. Kung sa'y dakong resulta, mapasipadan ang ngalan sa Diyos o mapakaulawan ang ngalan sa Diyos. Dako mga problema na iso. Amen? Sa unbeliever mo gani, sila yung mapasipadan o pakaulawan, sabay pakaulawan. Unbeliever mo gani, di ba? Sige kag simba, nagkinabuhi po ka nga dili, murag sa dili, tumulo, mapasipadan o mapakaulawan ang ngalan sa Diyos. Problema gina ang iso. Problema gina mga igsuon. Gani, ikaw kung ako gatinhanglan man, luluwas mong takupuan ng istorya. May usa ka tawo nga milyonaryo dito sa lugar sa Haiti. Dili man sa sa kontinente sa Africa, lugar. Kunya, tungod kay milyonaryo siya na siya 1 million donor na ilang kwarta. Butang na to 1 million. Ato siya sa Amerika. Duha lang ka bulan, pulubi na siya. Milyonaryo siya sa Haiti, pag-ato niya sa Amerika, nasa dalang 1 million nga kwarta, pag-abot niya, dola ka bulan. Pareho na siya dahil sa pulubi. Nga naman, pastor, kaysa Haiti, ang value sa kwarta is 0.0094. Now, i-times na yung unang 0.0094 to 1 million, $9,400 na siya sa USA. Hindi ganun nakabot duha ka bulan. So, dito sa Amerika, ingon ang pulubi, ikaw milyonaryo, ako pulubi, pareho rata, gakinanglan o kwarta. Punto, sila gakinanglan manuluwas, ang religiyoso na kinahanglan ko man, luluwas. Muna ito pasabot ni Pablo. O kabay pang igsuon, hindi kita mga igagugo labaw sa mga Hudyo. Kaya sa tinutanay ng igsuon, pakyas kita. In conclusion, analyze ko rin yung ano. Kaya na usang sa babaw. Kaya nasulti naman na ako ang sa lalo. Kaya sa lalong mo number 2, tanan, nakasala, pag-anuman o dili. O tanan ang kinahanglan o manluluwas. Amen? Latawan ng says ni John Phillips sa babaw. Tinuod na. Ingon ni John Phillips, a pagan is a man with wrong religion. A hypocrite is a man with pretended religion. Sa Cebuano pa, ang pagano, adunay sayop ng reliyon. Amen? Pero ang hipokrito, sakto man niyang reliyon, pero salin pa pa pakitang tao ra. Bot pasabot, pariho ra. Muna ginaglas started ni Pablo sa chapter 1 at chapter 3 kay edukasan niya ang tao sa tanang paglaog sa kaugalingon, may reliyon man, o may dili, o wala, kaya tinanong o mabiwas. Tinawag siya na isulti ninyo. Walay pinakagahi na kumbinsiho na sila makasasala o tinanong o mabiwas ang tao na naing reliyon. Amen? Perting gahiya. Kung may tao pa na kumbinsiyon ni Moy, makasasala ka, kinanglan ka sa luwas, ang tao na naireliyon. Kami mo ang tao, bakit sa'yo na mo reliyon? Dili, makamatay, gulbe. Pero kato mga, alam mo, gamay pa man akong experience, pero ubay-ubay ba ako na kung nawalihan ng dalang lugar, ang klase ng mga tao, kadawalin ako mga Kristoanong na ibang nag- ngayon, di ko ito. Di ko ito. Pero ministry ko prisuhan, mga pinirisuhan, kinahanglan kami maduluwas. Wala na yung pinakagahit na kumbisyon na kinahanglan maduluwas ng reliyoso na tao. Gani, sa konteksto din ni Pablo, ang kanal ilalong sa kaspusan sa kinahanglan kung maduluwas. Ginoo, ipusaw, i-arrange palihog ang ulo nimo nga giwakat-wakat sa imong lagad. Paano nimo pasakton kining mga tanan kanimo sunod sa imong ulo. Meaning gamangod nga dalangon sa pulong nimo chapter 1, chapter 2, chapter 3, dihukasan gyud ni Pablo ang tao sa tanang paglaom sa iyang kaugalingon nga relihiyoso man o wala.
may kasuguan o nabasa man ilalong sa kasuguan o kinanglan o manluwas. Ingon po kami o Ginoo. Yan, Lord, subok nga nahitabo sa mong kinabuhi nga mapakaulawan ka. Nga ang unbeliever mo yaga-yaga sa mga ngalan tungod sa mong kinabuhi nga walay diferensya. O Ginoo, dili ang takahitabo ng lugar o ng iglesia. Lamang o Ginoo nga handong sa mong kinagmatanakan. Imbis mapakaulawan ng mga yagaan ka, marespeto ka o masimpay ka. Panalangin kining pulong mo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.